dadami kayang maliligtas. Kung paano ang pagbubungkal sa lupa ay the same din sa gawain o ministry ng Diyos. Kailangan din po ng sipag at tiyaga. Sapagkat kung mayroong sinasabi nating katamaran, where slothful service is found, the temple of God is being destroyed. Siyempre, kung sa buong pamilya mayroon kang 10 anak, kasama ang tatay at nanay, 12, 10 ay 5 ang tamad. Ano ang gagawin ng mga sipag? Siyempre mag-away nila yung tamad. Kami na palagi. Tapos pag inutusan yung tamad, mag-isisinghal din. Ano mangyari? Hindi nagsira ang family. The same din sa church. The same din sa temple of God. Kaya ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 11, ito po yung mungkahi sa Romans chapter 12 verse 11 para sa atin yung mga mananampalataya. Sabi niya sa verse 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, maglingkod sa Panginoon. Sabi niya sa verse 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, magpaglingkod sa Panginoon. Verse 12, magalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Verse 14, pagpapalain ninyo ang mga sa inyo'y pag-isisiusik, pagpalain ninyo ang sa kanyo'y at huwag ninyo silang sumpain. Magalak kayo sa nagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Matutunan nating magdamayan sa isa't isa. Matutunan po nating mahalin ang isa't isa. At matutunan nating maglingkod at alisin ang katamaran sa paglilingkod upang lalago ang gawain ng Diyos. Hebrews chapter 6 verse 12. Hebrews chapter 6 verse 12. Ang Hebrews po ay nasa malapit sa huling bahagi. Sabi sa chapter 6 verse 12 ng Hebrews, verse 12, sabi niya, at huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga sa pamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis at magsipagmana ng mga pangako. Sa makatwid, inaanyayahan tayo ng writer ng Hebrews na maging masipag sa gawain ng Diyos. Dahil kung may katamaran nakikita sa loob ng iglesia, nandun po ang unti-unting pagkalugbog o pagkasira ng gawain. Siyempre yung masisipag, maalaburuto rin sa huli. So how might one destroy the temple of God? Kung mayroon po siyang kaguluhan, mayroon po siyang maling aral, nandoon yung katamaran at panghuli po mga kapatid. Kung nandoon sa kanya ang sinful desire of the flesh. Hindi natin magagampanan ang gawain ng Diyos. Paano tayo mag-lead? Paano tayo mag-discipline? Paano tayo mag-empowering kung tayo ay nabubuhay sa pagkakasala? Galatians chapter 5 verse 16. Ito po yung bunga ng namumuhay ayon sa laman. Ito po yung kabaliktaran ng bunga ng Espiritu. Verse 16. Binasa ko po kanina sa verse 15. Sabi niya, ngunit kung kayo-kayo'y rin ay nagkagagatan at nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo nagaglilipulan. Verse 16, tingnan po natin mga kapatid. Sa pamamagitan ng sinful desires of the flesh. Ang sabi sa verse 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Verse 17, ito po, na-highlight po yung pita ng laman. 12 po yan. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay magkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na iyong ibigin. Verse 18, datapwat kung kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Verse 19, at hayag ang gawa ng laman. Ano po yung gawa ng kasalanan? Number 1,
sa makatwid bagay, pakikiapid. Matyaga ka sa loob ng simbahan, umaattend, pero sa loob, sa pribado mong buhay, nandun yung pakikiapid, paggawa ng kasalanan. Sinisira mo ang iyong sarili at sinisira mo ang gawain ng Diyos. Sabi niya dyan, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulang, mga pagtataniman, ito, pagtatalo-talo, paninibugho, pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, binanggit po natin yung strike kanina, mga hidwang pananampalataya, verse 21, mga kapanaghilian, mga paglalasing. Kung ikaw ay Kristiyano, sinasabi mo Kristiyano ako pero naglalasing ka pa rin, Pastor, moderate, binanggit ko kanina, hindi ko po ulitin mga kapatid, hindi ko i-encourage. Maski sa pag-inom ng alak, kahit anong uri, sabi diyan, paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad dito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinapaunang paalala sa inyo na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana sa gawain ng Diyos, sapagkat ang gumagawa ng gayong bagay ay ang kampon ng kadiliman at hindi sa Diyos. Ngunit kung may Kristiyano na gumagawa ng ganitong mga bagay, mga kapatid, kahit isa lang doon, sinisira mo ang templo at gawain ng Diyos. Sinisira natin ang ating mga sarili. Mayroong umaattend sa church. Matapang kayo. Hindi ba matapang, kundi talagang malakas ang kanyang loob. Paglawas sa simbahan, sisindi ng sigarilyo. Sabi ko, kagagawin ko sa pagkakang ito. Pag lumalakad siya, nasa loob mo ako, pinapasok ka tayo. Eh sabi ko, bakit hindi kanya natanggalin na lang kung ikinakahiya niya rin sa magkakita ang pastor? Pero ang sabi niya dito mga kapatid, ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magsisipagmana. Sa makatwid, kung ikaw ay gumagawa pa rin ng ganitong uri ng bagay, hindi ka pa kaanib sa katawan ni Kristo. At kung kaanib ka sa katawan ni Kristo, you are a part of the temple of God, at you are, sabi niya, pinapanahanan ka ng Espiritu ng Diyos, at templo ka ng banal na Espiritu, sabi niya, huwag kang hihipo ng mga bagay na marumi. Meaning, huwag tayong gagawa ng kasalanan. Sapagkat sa panahon na may kasalanan sa loob ng ating buhay, the temple of God is being destroyed. Kung mayroon mang isa dito na gumagawa ng kasalanan, kapalapastanganan sa salita ng Diyos, magiging instrumento ka upang sirain ang imahe ng gawain ng Diyos. Sabi sa mga sa lubong, di ba nag-aatin sa inyo yun? Bakit umiinom pa rin? Sino nasasaktan mga kapatid? Kami na mga pastor. Di ba si Manong nag-aatin sa inyo, nanahigan pa rin? Sabi ko, hindi, kaanin siya doon sa Lawaan Baptist Church, nag-atin lang sa amin. Kasi doon naman talaga siya nag-a-attend. Pero siyempre, dahil malayo ang Roa City, doon siya nag-a-attend. Kaya sabi namin, hindi doon siya pero sa katotohanan mga kapatid, dahil alam niya na nag-a-attend sa Lawaan Baptist Church at Baptist, di ba Kristiyano yun? Bakit narinig yun ba? Ang hirap minsan sagutin. Ang hirap namin minsan sagutin. Maliban lamang siguro kung maglagay po kami ng ordinance sa loob ng simbahan, ang sinong mamasulpungan na naligan ikulong sa loob ng simbahan ng 10 araw para doktrinahan. Masakit sa part ng missionary. Masakit sa part ng mga pastor. Ngunit mga kapatid, mas masakit sa part ni Jesus Christ. Na siyang nagdusa sa krus, namatay at muling nabuhay para patunayan na mayroon tayong victory, ngunit dinadaig pa rin tayo ng ating mga makasalanang buhay. Dinidestroy natin yung pangalan ni Jesus Christ. And we are destroying God's temple. Ang ating katawan ang sinisira natin. Ang katawan ng Panginoong Kristo ang sinisira natin. So anong dapat natin gawin bilang isang mananampalataya? Gawin natin positibo. Maging masipag. Sawatain ang maling doktrina. Mamuhay
na may kabanalan na kasama ang Diyos.